Magandang araw po. Ituloy lang po natin yung ating video tutorial. Ngayon, ituturo ko po sa inyo ng actual yung nandun sa video para mas maunawaan at maintindihan ninyo. Ito po yung DCB. Ang basa dyan is direct current volt. Ginagamit po itong part na to, itong naka-bracket na to hanggang dito sa mga direct current, mga may polarity kagaya ng battery. Di ba po ang battery may positive, negative. Ayun, doon po siya ginagamit. Kagaya po nung battery ng relo. Yan, mga power supply, mga charger. Yan, may mga polarity po yan. Doon po siya ginagamit. Halimbawa, magte-test ka po ng battery. Ang itetest mong battery is 1.5 battery. Pwede mo siya nang ilagay dito sa 10. Selector mo sa 10. Ulitin ko po ito yung positive probe at ito naman po yung negative probe. Ang positive po sa battery, yung may naka utngil, yung may nakalitaw na bakal, yun, positive po yun. Doon sa battery na AA, AAA, yung malalaking battery, mga battery na gano'n, yung mga nabibili lang sa and yun po ang positive nun. Makikita mo naman po may mga sign siya na positive, yung parang cross. Ito sir, parang ganito, yan, cross, positive. Ito yung negative, ayan po siya, ayan. Ngayon, ang pag-test nya, ito, halimbawa, ito yung positive, ito yung negative. Ayan po yan. Itetest mo lang siya kung halimbawa pumalo siya dito sa kung nasa 10 ang selector mo, kung 1.5 ang itetest mo, since ang bilang niyan is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung nasa 10 po ang selector mo, mas madali mong maunawaan at maintindihan, dito ka tumingin. Kung ang selector mo nasa 10, dito ka po titingin. Sa baba. Ayan, pag ganyan. Ayan po yan. Ayan. Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, tapat niya, 3, 4, tapat, 5, tapat, 6, tapat. Ayan po yan, hanggang doon, and so on. Ngayon, kung ang itetest mo naman po is nasa 40 volts, pwede ka dito. Yan, 40 volts. Tandaan nyo sir, mas mataas lagi ang selector doon sa itetest mo na battery. Kung halimbawa, 30, 40, ayun po yun, 30, 40, 20, 24, pwede po yan dyan. 30. Basta mas mataas to, hindi siya pwedeng lumampas dito. Kung lalampas na dito yung isusukatin mong voltahe, dito ka na sa 250. DC po hindi AC. Inuulit ko po, DC, direct current. Yan, dito muna tayo sa 50 para mas maunawaan niyo po kung hindi tayo pwedeng lumampas. Ngayon, ito naman po, kung nasa 15 selector mo, dito ka naman tumingin sa pangalawa. Ayan, ito po yung 50, 40, 30, 20, 10. Ibig sabihin sir, kung ito'y 10, ang bilang ng bawat isa rito, kung ang selector mo is nasa 50, doon ka titingin, tama po. Ang bilang ng bawat isa dito is 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang sa makarating ka sa gitna. 5, tapos 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang dito. Kasi nasa 50 ka sa pangalawa, di ba? Pangalawa ka titingin. Dito ka sa pangalawa din. Yan, pangalawa. Ang bawat isa diyan is 1. Dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan po ang bilang niyan. Kung nasa 250 ka naman, sorry, ibig sabihin, doon ka na po sa taas titingin. Yan. Ang bilang naman nito, kung nasa 250 ka, since ito is 25, so ibig sabihin, meron siyang 5, 10, 15, 20, 25. Ayan, yan po ang bilang niyan. Halimbawa, nag-test ka ng 100, 200, 100, pwede po dyan, 50 volts. Ayan. Yan po ang range na yan. Yan po ang selector niya. Kung ang bilang mo is nasa 50 pataas.
50 pataas kung ang i-read mo is 50 pataas. That po nasa 250. Ngayon, yung 1,000, kung baguhan ka, wag mo na lang po muna siguro gamitin to kasi may mga tester na hindi kinakaya yung 380 kahit sabihin na nakalagay sa 1,000. Yan po ha. For safety lang po. Kung baguhan ka, wag ka na muna pong umato sa mga ganong katataas na voltahe. Kasi may mga tester po na hindi kayang mag-read ng 380 pataas. Yan, hanggang 250 lang talaga. Ngayon, kung meron ka na, kung original naman yung tester mo na gamit, Sanwa, eto, dito mo na lang po ilagay siya. Kung may i-read ka na mas mataas. Then, tsaka, ang bilang niyan is nandito na sa taas. Itong nasa taas na to. Ang bilang naman niyan is, di ba naka 1,000 ka? Tapos, ang bilang nito is 10. Tama po ba? Yan, 10. Yung guhit na yan, isang straight pataas. Guhit na to, isang straight pataas. Diyan ka palagi titingin. Ngayon, kung 1,000 ang bilang mo, ibig sabihin, ang 1 na to, 1, is ang reading, kung nasa 1,000 ka, so ibig sabihin, 1,000 to, tama? Kung 1,000 to, ang bilang mo dito is 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Ganun po ang bilang niya ha. Kung ganun. Pero huwag nyo na po munang gamitin ito kung magsusukat kayo ng mga voltaheng matataas. Huwag nyo na po muna sigurong tangkain lalo't bago kayo sa paggamit kasi baka mamaya may mangyaring hindi maganda or sumabog yung tester mo, masisi nyo pa ako. May mga tester po talaga na hindi kayang magsukat ng ganong katataas na voltahe. Ayun. Dito po same lang din, ha? Same lang din po dito. Kung paano ka mag-read dito, ganon din dito. Ang pagkakaiba lang po nito is AC siya, AC. Alternating current volt. Ibig sabihin, ito yung mga pwedeng magbaliktad. Halimbawa, ito, sa electric fan, sa rice cooker, yan. Pwede po siyang di ba dalawa yung ano no, yung parang isinasaksak, di ba? Dalawa yung prong. Pwede siyang paganon, pwede siyang paganon. Pwede siyang magbaliktad, pwede dito, pwedeng paganon. Okay, sir? Ganyan, no? Ganon, pwedeng paganon, di ba? Hindi kagaya nito, kung positive ang pinagsaksakan mo, kung positive to, halimbawa, ito, positive to, negative to. Kung positive to, dito mo ilalagay yung positive. Kung negative to, dito mo ilalagay negative. Ngayon, kung etong positive, babaguhin mong ganon, isasaksak mo rito yung positive, tapos yung negative, tapos dito, sasabog po yan, ha? Ayun po yung pagkakaiba niya. Okay? Ngayon, i-review ko lang po, ha? Ang tawag po dito sa dalawang to, it is test probe. Positive, negative. At ang tawag naman po dito, scale. Ito tong parang salamin na to. Scale po yan. Mas ito, tawag dyan needle pointer. Yung gumagalaw yan. Pagagalawin ko. Yan, needle pointer po ang tawag sa kanya. Okay, sir? Ayan. Ito naman po, yung paggamit na itong adjuster na to. Halimbawa, magte-test ka ng resistor, di ba? Since nandun lang siya, dapat lagi siyang sagad dito para mabasa mo siya ng tama. Yan, dapat nandun siya sa point na yun para mabasa mo siya ng tama. Okay, sir? Halimbawa naman dito, yan, mababa lang yung resistor na susukatin mo, 1 ohms, 2 ohms, ayun lang po yan. Dito mo lang siya ilalagay. Yan, 0. Isi-0 siya. Yun, sisindin na niya kaya. Ikaw na yung bala mag-adjust, ano? Pero luma na kasi battery nito, kaya dapat nasa 0 siya, Okay, sir? Ngayon, kung 1 ohms lang, 2 ohms, 3 ohms lang yung susukatin mo, dito ka masira sa times 1 lang, ha? Kasi kung dito mo siya ilalagay, di mo mariread yun. Di mo mababasa ng tama yun. Kasi halos parang hindi mag-ano to. Parang walang reading, kumbaga, kasi masyado nang mataas tong 100K. Okay po? Ayan po yan, ayan. Ayan.
Actually, mali pa rin ang tama nito eh. Ito naman yung needle pointer adjuster. Wala kasi akong screw dito, kaya hindi natin siya ma-adjust. Pero try ko ha. Hanap akong screw. Saglit lang ko. Ayun, may nahanap akong flat. Ito po siya. Paano siya adjust? Ganyan. Di ba nakikita mo yung needle pointer? Wala siya sa sentro. Wala siya sa 1. Dapat mapunta siya sa 1. Ay, baliktad. Hanggang sa gumalaw siya. Yan. So, yan po yung tamang pag-adjust niya. Dapat lagi siyang nasa 0. Okay, sir? So, ayun. Napaliwanag ko na ba lahat? Ulitin ko lang po ha. Ang tawag dito, selector, ohms adjuster, scale, needle pointer, pointer adjuster, test probe, positive, negative. Ayun. Ay, may nakalimutan ako. Kung sa AC po kayo magte-test, okay lang to kahit magbaliktad ha. Okay lang yan kahit paano saksak. Basta AC ha. Basta AC. Red. Pag red, ibig sabihin AC. Alternating current volt. Pag DC, white. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magbaliktad. Itong dalawa na to, hindi pwedeng magbaliktad. Kung positive, positive. Kung negative, negative. Ayan po ha. Hindi siya pwedeng magbaliktad. Ulitin ko po ha. Ang DC, hindi mo pwedeng gamitin pansukat sa AC. At ang AC, hindi mo rin po pwedeng gamitin pansukat sa DC. Okay po? Magkaiba po ng palo siya. At the same time, pwedeng masira yung tester mo o magkaroon ng depekto. Ayun lang po.